Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary, who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you're anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, ngayon tayo ay nagpapatuloy sa pagnilay tungkol sa paglilingkod at pagsunod bilang isang disipulo at isang misyonero. So, ano ba ang dapat natin gawin bilang tagasunod ni Kristo? Kasi last Sunday, we have been talking about the essence sa ating discipleship, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At ngayon naman ay tinatawag tayo na ang pagmamahal na ito ay kailangan ng panahon, sa ating minamahal. Kaya nga, sinasabi dito na si Mary has chosen the better part, Mary has chosen the better part dahil siya ay nakaupo at nakikinig sa Diyos. Of course, pwede nating sabihin, Martha has also chosen a good part, pero incomplete. At si Martha ay pinili ang better part dahil siya ay nakikinig sa Diyos, nakaupo. Yun ang who sat beside the Lord at His feet, listening to Him. So yan ang position, na nakikinig sa sinasabi ng Diyos, nagbibigay ng panahon sa Diyos. Kaya, my brothers and sisters, napaka-importante ang prayer time natin. Ang ating heart-to-heart talk sa Panginoon. Ang magnilay sa salita ng Diyos. Magbasa ng Ebanghelyo at Biblia. Dahil dyan tayo kukuha ng lakas at inspirasyon para gawin natin ang ating dapat gawin. Kung ano ang misyon na bibigay sa atin ng Panginoon. At sabi nga, contemplation and action. Tayo'y contemplation, nagninilay, at tayo gumagawa, katulad ng Good Samaritan, di ba? Ginawa niya ang dapat gawin at the present moment na tumulong sa isang ninakawan na malapit ng mamatay, nag-50-50 na. At dahil doon, nagkaroon ng buhay sa biyaya ng Diyos at tulong niya. So my brothers and sisters, nandoon, yung ora et labora, prayer and work. Work and pray, Kasi dito naman sa kapanuhon kay Martha, sabi ng Panginoon, Martha, Martha, you're anxious and worried about many things, di ba?
Kasi si Martha naman talagang napaka-welcoming niya. Napaka-hospitable niya, no? Siya ang nagluto, gumawa ng mga bagay-bagay para welcome kay Jesus. Di ba? Kaya, at syempre maraming bisita siguro ang nasa bahay. Kaya alalang-alala si Martha. Of course, importante kanyang ginagawa. Dahil paano na? Pag walang magluluto, walang maghahanda. Paano na ang si Jesus, So, dahil dito, ginagawa niya yon. Of course, she was very much worried. Kaya, dahil doon siya ay nag-alburuto, dahil sabi pa, sa sobrang pag-iisip, sa sobrang anxiety, pagkabalisa, nagreklamo siya, Lord, hindi ka ba, wala ba sa iyo na iniwan ako ng kapatid ko para to do the serving, Ayan, nagreklamo na siya. So, my brothers and sisters, importante na tayo ay magtrabaho, maglingkod. It goes side by side, maglingkod at manalangin. Kasi may iba namang panahon na panalangin na lang palagi at walang action, di ba? Kulang yon. At may panahon naman na puro action pero walang panalangin, So walang inspirasyon ng Holy Spirit kung anong gagawin. Kaya sabi ni Mother Teresa, oo nga, maraming tao ang tumutulong, may mga taong tumutulong, pero ang gawa dito sa kanilang kumbento na tumutulong sa mga namamatay at malapit na mamatay at matatanda at mga poorest of the poor ay hindi ito social action. Kasi nandiyan yung social action, di ba? Na pwedeng gawa para sa kabutihan ng kapwa, pero walang inspiration na galing sa Panginoon. Napaka-importante na it is deeply rooted sa ating prayer and relationship with God. Kasi kung puro gawa lang, tayo ay nasa social organization lang, di ba? Kung ano ng mga social organization na tumutulong sa kapwa. Pero ito, ang gusto ng Panginoon ay kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang gusto at inspiration ng kanyang Espiritu Santo para gawin natin ang isang bagay. Kaya bago gumawa ng isang bagay, kailangan tayo manalangin at humingi ng gabay sa Espiritu Santo kung ito ba ang kanyang pinapahintulutan sa ating gawin. Hindi gawa ng gawa na lang. Kasi kung tayo ay humihingi ng tulong sa Espiritu Santo, nagiging madali ang ating gawain. Gawain sa bahay, gawain sa trabaho. Hindi tayo masyadong mape-pressure, makakaroon ng anxiety. Kasi we have done our best. And God will do the rest. Kaya mga kapatid, patuloy tayong i-embrace si Mary at Martha and Mary sa ating buhay bilang disipulo. Prayer and action. Action with prayer. Ora et labora nga, sabi sa Latin. And contemplation and action. So, brothers and sisters, yan, tayo sisigla. Amen? Hallelujah. Kaya nawa itong ating gawin sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating bansa. At pinapanalangin natin ang ating bansa na gumawa ng aksyon para sa kabutihan ng mamayan. Gumawa ng aksyon para ma-stop. Sabi nga sa CBCP ng kanilang document na para matanggal ang gambling mentality, nakakasira ng buhay, na mawala yung mga online gambling, dahil ito ay mapipirwisyo tayo, May mga kilala tayo na namatay at nag-suffer at na-trauma dahil dyan, Kaya, at tinatawag rin ng CBCP na action, para sa ating constitution, na gawin ang dapat gawin, para
sa ating lipunan, para sa proseso na impeachment. Sabi nga sa CBCP, para malaman kung ano ang katotohanan. Kasi yun ang sinasabi sa Constitution na litisin ang dapat litisin, para for the good sa ating mamamayan. Kaya my brothers and sisters, yan ang ginagawa. And of course, nagnanalangin tayo ng kapayapaan. Pinagpipray natin ang ating mga brothers and sisters sa Gaza, sa Palestine, sa Ukraine, at kung saan pang lugar sa ating bansa din na naghihirap dahil sa giyera. So sabi nga, nawa ang ating mahal na Birhen, ang Queen of Peace, ang tumulong sa atin. At kung tingnan natin nga si Maria, nang siya ay makatanggap ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ng Anghel Gabriel na magiging ina siya ng Diyos, of course, sabi niya, nawa ang kalooban ng Diyos ay matupad. May God's will be done. And after that, nang nalaman niya, sa pamagitan ng Anghel, ng kaniyang kasi na si Elizabeth and dalang tao, action siya agad. Kahit napakalayo, pinuntahan niya at tinulungan siya. Tinulungan niya si Elizabeth hanggang siya ay manganak. So my brothers and sisters, ang mahal na Birhen ay example ng prayer and action. Contemplation and action. Ora et labora. So nawa, yan ang ating gawin sa ating kapwa. Amen? Hallelujah. God bless us all.